Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dito sa aking mga Cattleya. Ito po ay yung mga variety ng Brassavola. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito nga po yung topic natin ngayon. Ito yung mga Cattleya ko na ang variety po niya ay Brassavola. Ito po yung mga kakaiba na bulaklak ng mga Cattleya. Hindi po katulad ng mga pinakikita ko sa inyo na yung malalaking bulaklak na talagang magaganda na yung mga malalaki talaga na napakabango ng amoy. Pero ito po kasi yung mga Cattleya na to, yung mga Brassavola na to, iba yung mga bulaklak niya, parang mga star. Yan, maliliit lang yung petals na yung pagkakaiba lang po nila, yung kulay at yung pinakagitna niya. Yan, kung makikita nyo. Ito, yung pinakagitna na ganyan. Yan. Yan. Bale, meron po ako na 4 na Brassavola na merong bulaklak. Kaya po naisipan ko na i-share sa inyo to. At ibibigay ko rin po sa inyo yung care tips at saka po yung mga ID nila. Lahat naman po may ID dito ng variety ng Brassavola na to. Ito po mga Brassavola na to, mababango po yung amoy kapag padilim na. Talagang dito kapag pumunta ka dito sa garden ko, maaamoy nyo po yung bulaklak ng mga Brassavola. Unlike po dun sa malalaki na Cattleya na nandito, yung bulaklak na malalaki na Cattleya, yung petals niya malalapad. Sa araw po yun talagang mabango, talagang dito para ka nasa simbahan kapag namumulaklak po yung mga Cattleya. Ito po yung side na to, yung pinaglagyan ko ngayon ng mga Cattleya. Dito to sa harapan dati ng kulungan ng ibon. Kung mapapansin nyo, wala na dyan yung kulungan ng ibon. Nandun na yung gazebo. At ayun na yung garden set doon. Dito ko na po nilagay yung iba kong mga Cattleya dahil po doon sa ilalim ng puno ng mangga, may bunga po yung mangga, mahirap na baka masira yung mga bulaklak at maputol at saka masira po yung mga dahon nitong aking mga Cattleya. Sayang naman po kung masisira lang kapag nagkalaglag yung bunga. Unahin po natin itong si Yellow Bird. Ito po mga Cattleya Brassavola. Ang mga dahon po niya ay ganito, para siyang mga succulent. Yung para bang may laman na tubig yung pinaka dahon niya. Kung mapapansin nyo yung mga dahon ng Purple Delight, yung mga Mendoza, ayan, ganun yung klase ng dahon nito pero matigas. Unlike po dun sa mga succulent, kapag piniga mo ng madiin, talagang lalabas po yung tubig at yung pinaka parang jelly doon sa loob. Ito po matigas. Yan, para lang siyang mga succulent. Pero hindi mo po siya mapipiga talaga dahil sa sobrang tigas. Yan po yung katangian ng mga dahon ng mga Brassavola. Unahin natin itong si Yellow Bird. Ito. Yan, kabubuka lang nito. Ito po ay first bloom under my care dahil binili ko to. May bulaklak na. Ito yung pinaka-spike niya. Natuyo na. Pero talaga po nagustuhan ko na mag-alaga ng mga Cattleya na Brassavola dahil unang-una, madali silang pabulaklakin, madali silang alagaan. Mas madali pa nga pong alagaan itong mga Cattleya na Brassavola na to kaysa sa Dendrobium orchids. Yan. Kapag binili ko po ito dito sa seller kay Kaolan, yan, may mga ID. Ito. At ito naman, medyo matagal-tagal ko na to na nabili. Mga ilang pseudobulb lang siya. Nabili ko. Ngayon, first bloom under my care. Pero ito, nabili ko to na walang bulaklak. Ngayon ko lang po nakita yung bulaklak niya. Kung mapapansin nyo,
Ito siguro mga 2 weeks na yung bulaklak nito. Ayan. Kulay green yung petals niya dito na parang star. Tapos dito sa pinaka-lips, kulay white na may spot na kulay violet. Yan po. Ang ID po niyan ay Nocorn Patony Silver. Yan po yung ID nito. Yan. Tapos, ang susunod natin ay etong si Brassavola nodosa. Ito yung unang-una ko na Cattleya nodosa na nabili ko. Ang tagal na po nito sa akin. Siguro pandemic pa. Nabili ko yan. Parang ganito lang. Yan. Pero ngayon, eto, malago na. Kukunin ko lang yung pinaka-mother plant niya. Ito kasi na-propagate ko na lang. Kukunin ko lang yung mother plant niya, malago na. Ito po yung mother plant ng aking Brassavola nodosa. Yan, ito, na-propagate ko na lang po to. Napakaliit lang po nito. Siguro mga 3 pseudobulb yung nilagay ko dito sa paso na yan. Ngayon, ayan, malago na. Ayan, o. At dito galing yan nung nag-propagate ako. Ito. Ipakikita ko po sa inyo nung namulaklak to ng sabay-sabay, talagang matutuwa kayo. Tingnan nyo yung naging spike niya nung sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7. 7 spike yung sabay-sabay na namulaklak dito sa mother plant na to. At antayin nyo po yung pagpo-propagate ko po nito. Ipakikita ko po sa inyo. Napakadali lang po mag-propagate nitong Brassavola nodosa na to. Yan, kaya nagugustuhan ko na sila na alagaan. Madaling pabulaklakin, mabango at maganda. Kung mapapansin nyo, ito yung bulaklak niya. Parang green na petals dito sa mga gilid na yan. Yan, parang spider sila. Ayan, oh. Tapos kulay white. Ito pong Brassavola nodosa na to, tinatawag din na Lady of the Night. Kasi nga po, kaya po siya tinatawag ng Lady of the Night. Kasi po, tuwing gabi po, napakabango talaga. Nung una na nambulaklak po itong Lady of the Night na to, o Brassavola nodosa na to, talagang natakot ako. Kasi hindi ko alam na may bulaklak siya. Kasi nung una, kakulay lang niya kapag mga buds pa lang. Ito, tingnan nyo, oh. Ito yung pinaka-buds niya. Yan yung haba na to. Ito yung pinaka-buds niya. Kaya, hindi mo po akalain na bulaklak yan. Ayan, oh, kapag nakatabi sa mga dahon. Kaya po, natakot ako nung minsan na lumabas talaga ako. Ang bango-bango po talaga. Tapos napakadami po na bulaklak. Iba po talaga yung amoy niya, para ka po talaga na nasa simbahan. Yung mga bulaklak sa simbahan na umaamoy, yan po yung amoy talaga nitong Brassavola nodosa na to, o Lady of the Night. Kaya po, ang sarap-sarap nilang alagaan. Maganda ng tingnan, mabango. Ayan, o. Kulay green yung pinaka-petals at pure white ang pinaka-lips niya, na yung shape niya ay heart. Kaya po nakakatuwa. Mas lalo po yan kapag sabay-sabay. Pakikita ko po ulit sa inyo yung napakaraming bulaklak na nagsabay-sabay nitong nodosa na to. Nung Brassavola nodosa na yan. Tapos, eto naman, dito naman tayo. Ayan, kung makikita nyo yung mga petals na to. Kung ano yung petals, yun din yung pinaka-lips niya. Kulay white na may spot na kulay violet na kagaya nito. Kaya lang, ito po, konti lang yung spot. Tapos, kulay green naman yung pinaka-petals niya na mga may spot din na kulay violet. Ito naman, white naman na may spot na kulay violet yung bulaklak niya. At ito po, binili ko parang second time na po ito na namulaklak under my care. Binili ko to na may isang bulaklak. Tapos eto, yan, katatapos lang mamulaklak nito ito. Tapos ito yung una niya, yung spike na to. Yung una na nagbulaklak. Ang ID po nito ay ito. Ayan.
Yuandong Red Star. Ayan. Malkai X Star Ruby. Yan po yung ID nito. Yan yung ID niyan. Kaya nakakatuwa yung mga Brassavola. Ito po, meron po akong 5 variety ng Brassavola. Yan, ito yung may 4 na bulaklak, yung Brassavola. Tapos ito, yung unang-una na binili ko. Hindi pa to nagpa-pandemic, binili ko na to sa Golden Bloom. Kaya lang kung bakit hindi ko po to talaga mapaganda. Nagbulaklak na po ito dati. Ito po yung ID niya, oh. Chaira Canary. Brassavola din po yan. Ito. Yan, hindi ko alam kung bakit ganyan siya, hindi ko mapaganda. Nakagaya ng mga nodosa, hindi ko talaga mapaganda yan. Itatry ko ulit na iripat ko at baguhan ulit ng potting media. Bago ko pala ibigay yung care tips, meron pa po na may 2 bulaklak dito ng Cattleya, pero hindi po yun Brassavola. Ayan, ito ang aking mga strap leaf banda na merong mga spike, 2 yan. At ito yung isa, pahapyaw lang at i-video ko rin yan, pakikita ko sa inyo. Ayan, ito yung 2 pa na bulaklak ng aking Cattleya. Pero ito, sabi ni Kaolan sa akin, parang family din to ng Brassavola. Itong yellow red lips na to, kaya lang yung ni-research ko, hindi. Kasi ang dahon niya ganito, oh. Para bang ang dahon niya ay parang sa Dendrobium orchids. Ito po yung bulaklak niya. Yan. Ang ID po nito ay yellow red lips. Yan, Cattleya, yellow red lips. Nakalagay lang po yan sa basket. At ito po yung isa na ang ID ay si Nailhammer. Ito. At ito yung bulaklak niya. Oh, ang ganda, oh. Tingnan nyo. Si Nailhammer. Yan. Hindi siya ganun kalaki, pero matutuwa kayo sa kulay. Tingnan nyo ang ganda ng kulay ng bulaklak. Ayan. At ito po, yung mga ganito ko pong klase ng Cattleya, hindi yung Brassavola, nakalagay na po sa basket o kaya sa ganitong pot, na ang potting media po na ginamit ko dito ay uling na. Ayan, no, mga uling na po yung gamit ko dito. Nilipat ko nga po dito yung iba ko na Cattleya. Yung iba nandun pa sa ilalim ng puno ng mangga. Meron naman po lambat na nasa ibabaw nun, kaya hindi naman malalaglagan niya ng bunga ng mangga. Kaya yan, ulitin natin. Pakita ko ulit sa inyo, diba? Ang ganda. Si Nailhammer at si yellow red lips. Yan. Balik ulit tayo dito. At ibibigay ko na sa inyo yung care tips. Care tips nitong Brassavola. Umpisahan natin sa potting media. Ang mga Brassavola ko po dito, kagaya nito, ito yung una kong Brassavola na talagang gustong-gusto naman nila yung ginamit ko na potting media sa kanila, yung Coco Cubes. Ayan, mga Coco Cubes lang po yung ginagamit ko dito. Nagaya din po dito sa na-propagate ko. Sa una kong, yan yung unang-una ko na Cattleya Brassavola. Tapos, dito naman, bunot ng niyog, nakaipit po yung puno nila na parang mga Dendrobium orchids. Yan. Pero kapag po ito ay dumami na, yung mga pseudobulb niya, ililipat ko sa mas malaki na paso. Ganito na rin yung gagawin ko. Kasi, nung una, itong si nodosa, ganito lang din po. Pero nung niripat ko, ganito na po yung ginamit ko na potting media, yung mga Coco Cubes na. Yan, tapos sa fertilizer, ang fertilizer po, ginagamitan ko rin po ito ng Osmocote, na ubusan lang po ako ng Osmocote. At saka po yung balance fertilizer na 20-20-20, yun lang po yung
yung fertilizer na ginagamit ko. Tapos araw-araw po dinidiligan ko. Pero ngayon pong summer at talagang napakainit, ang pagdidilig ko po na ginagawa umaga at saka hapon. Kasi po kahit na hindi ito init na init at morning sunlight lang po dito, talaga po madaling matuyo yung mga potting media nila, kaya po dinidiligan ko talaga. Pero yung ganito na basa pa, ayan, pagka ganito po kasi yung kanilang potting media, makikita nyo na basa pa, hindi ko po dinidiligan yan. Yung mga tuyo lang po ang dinidiligan ko. Kasi nga po, may posibilidad na yung mga ugat nila na kagaya nito, kahit malalaki yan, parang sa Phalaenopsis orchids, talaga pong malulusaw at malulusaw po yung mga ugat ng mga orchids. Ito pong mga Brassavola, napakadaling alagaan. Di gaya ng mga Dendrobium orchids. Ang Dendrobium orchids, yung cane niya nawawala ng dahon. Pero itong mga Cattleya, wala pa akong na-experience na mawala yung dahon o mamatayan ako ng mga Cattleya orchids. Kahit na ganun po yung Cattleya, hindi yung Brassavola, hindi po nawala ng dahon sa akin. Talagang mas nadalian pa ako na alagaan etong mga Cattleya kaysa sa mga Dendrobium orchids. Kaya nawiwili na po ako na Cattleya orchids ang alagaan. Kaya lang, hindi nga lang po kagaya ng mga Dendrobium orchids na madali silang pabulaklakin, matagal na yung tinatagal ng bulaklak nila. Hindi po kagaya nito. Ito po, magwa 1 month pa lang to, 3 weeks na mahigit yung bulaklak nito. Wag lang mauulan, wag lang mababasa yung mga bulaklak nila. Kung iyan ay nababasa, mga 1 week lang po, lusaw na yung bulaklak niyan. Kaya hindi po nagtatagal yung mga bulaklak ng mga Cattleya, hindi kagaya po ng Dendrobium orchids na talagang nagtatagal. Ayan, umuulan na. Papasok ko lang po muna. Ayan na, nakikita niyo ba, umaambon. Pasok ko muna tong may mga bulaklak, sayang. Ito po, nilipat ko muna dito sa aking garden set. Itong aking mga Cattleya na topic natin kanina. At nilagay ko nga po dito sa loob ng garahe. Kaya lang, doon na lang nga po sana ako mag-video. Kaya lang, madilim. Kaya nilagay ko dito, huminto naman yung ulan na. Naibigay ko na po sa inyo yung potting media. Ang ginagamit ko po dito ay bunot ng niyog. Ayan. At sa susunod may ipapakita ko sa inyo at itatry ko kung saan ko ipapropagate naman itong mga Brassavola nodosa. Yan, ipapropagate ko po yan. Ito nga po palang mga Brassavola, kailangan aalagaan natin to ng mabuti. Kasi kapag wala po yan na bagong sumusulpot na kagaya nito, yan, hindi po siya magbibigay ng bulaklak. Ang mga Cattleya po, kapag nagbulaklak na, yung kanyang pinaka pseudobulb o dito sa pinaka dahon niya, hindi na po sila mamumulaklak ulit na kagaya ng mga Dendrobium orchids. Kagaya po nito, yan, ilapit natin. Kagaya nito, yan. Etong nagbulaklak na to, at etong pinaka-pseudobulb at dahon na yan, hindi na po yan mamumulaklak. Ganyan po yung mga Cattleya. Hindi po kagaya ng mga Dendrobium orchids na kahit mawala ng dahon, yung mga cane, talagang nagbubulaklak po sila. Ito po, bagong suhi lang ito o kikis na lumabas, kaya nagkaroon po siya ng bulaklak. Kasi po madalang naman po yung magbigay ng suhi dito sa Brassavola na hindi po nagbibigay ng bulaklak. Kagaya po nitong nodosa na to, ang tagal nito bago ulit ako bigyan ng bagong suhi o spike. Buti ngayon, ayan o, eto, meron na naman bago. Kasi nga ito noon, diba, hindi ko sila ganong naalagaan noon, kaya hindi po ganong nagbibigay ng kikis o ng suhi. Kaya po hindi sila namumulaklak. Kaya po ang mas maganda,
alagaan natin ng mabuti yung pagdidilig, yung fertilizer, tapos titingnan po natin talaga yung mga potting media niya. Kasi kadalasan, ang mga coco cubes, ang mga bunot na ganito, talagang kapag po iyan ay nabulok, nagiging lupa yan. Kapag naging lupa po, yung mga bunot ng niyog na yan, isa po yan sa sanhi ng pagkamatay ng ating mga dendrobium orchids. Kasi nga po, kagaya nito, kapag ito'y nabulok, magiging lupa, magkakaroon niya ng mga kung ano-ano mga insekto sa loob. Tapos, mabababad yung mga ugat nila. Yung mga ugat na yan, mabababad sa loob. Kaya po mamamatay na yung mga Cattleya na yan. Kaya po, titingnan din po natin, ugaliin po natin na tingnan. Kasi minsan, Ito, kamukha po nito, kagaya nito. Luma na yung mga bunot sa ilalim. Kaya ko lang po nilagyan ng mga coco cubes sa ibabaw. Kasi tuyong-tuyo na talaga. Kailangan i-propagate ko na po ito at palitan ko ng potting media nila. Iyon po yung lagi nyong titingnan dito. Yun po yung lagi kong ginagawa dito sa aking nodosa pala. Dahil nga po ito yung unang-una ko na Cattleya na Brassavola. Talaga pong inaral ko yung pag-aalaga kasi nga po yung unang-una nga na binili ko, yung sa Golden Bloom, hindi ko napaganda, ewan ko kung bakit. Pero try and try, hindi pa naman siya namamatay. Kaya ayun, kailangan i-repat ko ulit. Sa pagre-repat ko ulit nito, at pag propagate ko nung malago ko na mother plant nito, talagang ipakikita ko po sa inyo, i-share ko rin sa inyo to. Pero ito nga, tingnan nyo. Isa lang to na sa isang pseudobulb, ayan, isang spike dito, tapos 3 o 4 na, eto 4 to na buds yung binigay niya. Yung isa hindi pa bumubuka. Yan, kaya magkaroon lang po itong 4 o 3 na bagong keikis, tapos sabay-sabay na mulaklak. Ang ganda na pong tingnan. Ang gagawin ko nga po sa ipopropagate ko, dito, ilalagay ko dito. Yan, sa mga wala pang nakalagay dito sa aking ginagawang wall orchids na yan. Itong mga nodosa yung ilalagay ko dyan. Para magandang tingnan. Kasi kapag yung bulaklak, tingnan nyo naman, mga nakalaylay na ganyan. Kaya iyan, magandang ilagay dito sa wall. Sunlight exposure. Itong mga Brassavola na to, kahit yung mga una ko, yung nodosa, doon lang sa ilalim ng puno ng mangga. Bale, na silip-silip na araw lang po yung nakukuha nito. Ngayon, parang nagustuhan nila dito. Ayan, dito sa ilalim ng puno ng bayabas. At may mga puno dito sa kapitbahay. Parang nagustuhan po nila dito yung kinalalagyan nila ngayon. Kaya yan, nagsabay-sabay ng pamumulaklak. Kaya iniisip ko kung paano ko maglalagay ng sabitan dito. Yan, dito. Wala namang mga nakasabit. Magta-try ako. Tatanong ko kay Kaligatan TV kung paano yung gagawin namin na magiging sabitan nito ang aking mga Cattleya. At yung nandoon sa ilalim ng puno ng mangga, bala ko ilipat ko na dito para hindi na ako lipat kapag nagbubunga yung mangga. Yan, sinabi ko sa inyo kanina, kahit kailan hindi na po nagbubulaklak yung mga nagbulaklak na pinaka-pseudobulb na orchids. Ang tanging nagagawa na lang po ng mga nagbulaklak na yan ay reserve energy na lang ng mga panibagong suhi o keikis na lalabas. Kung nakikita nyo na napakalago na yung mga Brassavola, kailangan i-propagate na po nyo para dumami na. At napakabilis po dumami, lalo na kapag naalagaan nyo po lagi na mabuti. Kailangan lang po talaga yung ugaliin ng pagdidilig, yung sunlight, yung fertilizer,
Etong nudosa na to, madalang ko nga to mabigyan ng fertilizer. Kagaya ng yung mga ibang orchids ko dito, ganun. Kapag nabibisi, madalang ko silang mabigyan ng fertilizer. Ang tangi lang po na ginagamit ko po na tubig na pandilig dito sa aking mga orchids ay yung tubig po na nanggagaling sa poso. Yun po yung ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng tubig na galing sa nawasa. Masira man yung aking poso, naglalagay ako sa isang drum ng tubig sa nawasa. Naantay ko po na makasingaw yung tubig na kinukuha ko galing nawasa bago ko po idilig dito sa aking mga orchids. Kasi nga po, namamatay po yung aking mga orchids kapag ang dinidilig ko ay galing po sa nawasa. Yan lang po yung maibibigay ko na care tips dito sa aking mga Cattleya orchids. Yan po, nabigay ko na po sa inyo yung care tips na ginagawa ko dito sa aking mga Cattleya orchids. At hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.